Mga ka-Republic, pinaiyak ni Justin Brownlee ang mga Arabo. Mula sa bingit ng tiyak na pagkatalo, sinagip ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas sa pamamagitan ng isang 3-point shot upang maitay ang score sa 79 all at puwersahin ang overtime. Minsan pa muling iniligtas ng Gilas naturalized player ang Gilas gaya ng kanyang ginawa sa Hangzhou Asian Games kalaban ang host country na China sa semifinals noong 2023. Host country din ang kalaban ng Gilas ngayong classification stage, isang knockout game upang madesisyonan kung sino ang sasalta sa quarterfinals. Nauwi sa lungkot ang maagang pagsasaya ng mga Arabo. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sulit ang pagpupuyat ng mga Pilipino upang mapanood ang knockout game ng Gilas laban sa kupunan ng Saudi Arabia. Pero ang tiyak, mas umaapaw ang saya ng Pinoy crowd sa King Abdullah Sports City sa Jeddah sa naturang bansa. Halos wala ng pag-asa ang Gilas sa knockout game kontra sa host country. Lamang pa ng 6 na puntos ang Saudi, 1 minuto at 22 segundo na lang ang natitirang oras. Nakadikit ang Gilas sa pamamagitan ng puntos mula kina AJ Edu at Justin Brownlee, ngunit isang follow-up shot ng Saudi ang muling nagdagdag ng 2 puntos na lamang sa dating 1-point lead ng mga Arabo, 79-76. Nangibabaw ang sigawan ng mga Saudi fans. Pero sabi ni Brownlee, teka muna, wag muna kayong mag-celebrate. And with 3.7 seconds sa regulation, itinarak ni Brownlee ang isang 3-point shot. At ang pagdiriwang ng mga Arabo biglang napalitan ng Brownlee chant ng mga Pilipino. Mula sa 76-79 in favor of the host country, naging 79 all. Kaya nag-overtime. Hindi na kinaya ng mga Arabo ang na-inspired na Gilas team. Agad kumamada ng 3 si Kevin Kiambao sa pagpasok ng extra period at isa pa uling 3 pagkalipas ng ilang minuto. Habang sina Brownlee at Dwight Ramos ay patuloy ang magandang laro, dinadagdagan ang lamang ng Gilas. Sinelyuhan ni AJ Edu ang comeback win ng Gilas sa pamamagitan ng isang 3-point shot. Sa huli, wagi ang Gilas 95-88. Kung may 29 points si Justin Brownlee, may 17 points naman si AJ Edu na may kasamang 11 boards, 4 assists and 1 block. Plus ang mabigat na obligasyong tauhan ng gitna para punan ang lugar ni Kai Soto na nagre-recover pa rin mula sa injury. May 17 points din si Kiambao na umani ng papuri mula kay Tim Cone sa pagsasabing KQ is never afraid of taking the big shots. Si Papa Dwight Ramos naman ay may 13 points and 10 rebounds. Pahardo 6, Tamayo 5, Thompson 4, Newsome 4. 0 point naman si Jamie Malonzo na naglaro na sa knockout game pagkatapos ng 3 DNPs. 0 point din si CJ Perez na na-injured na sa second quarter. Nasayang ang 33 points ni Abdurrahman at 26 points ni Al-Suway Lim para sa kupunan ng Saudi Arabia. Sa game-tying 3-pointers ni Justin Brownlee, kitang-kita sa mukha ng mga Arabo ang pagkagulat at disbelief. Sa 3-point shot na iyon ng Gilas naturalized player, tila ang sawarma na isusubo na lang sana ng Saudi Falcons na agaw pa ng mga Pinoy. It's not unusual, komento ng Gilas coach. Lagi raw iyong ginagawa ni Justin Brownlee. Gaya ng alam nating lahat, player din ni Tim Cone sa Hinebra ang Gilas naturalized player. Ilang championship na ang naibigay ni JB sa Gin Kings. Pero ang pinaka-di malilimutang game-winning 3 ni Justin Brownlee ay nasaksihan ng buong Asia nang talunin ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng China sa semifinals sa Hangzhou Asian Games. Mula sa 21 points down sa larong iyon ay halos mag-isa niyang binuhat ang Gilas upang maitaub ang China at upang makaharap sa gold medal match ang Jordan na kanila ring tinalo. Anyway, nalampasan na ng Gilas ang previous campaign natin sa FIBA Asia Cup. Noong 2022 FIBA Asia Cup, hindi nakalagpas sa group stage ang ating national team.
Ngayon ay nasa quarterfinals na ang Gilas. Ngunit matapos ang pahirapang laban mula sa Saudi Falcons, mas mahirap na laban ang nakatakdang harapin ng ating Nationals. Makakabakbakan nila sa quarterfinals ang two-time defending champion Australia. Noong July 2, 2018, nasaksihan sa Mall of Asia Arena ang isang rumble na naganap sa pagitan ng Gilas at Australia Boomers. At pagkatapos ng insidenteng iyon, ito ang unang pagkakataon na muling maghaharap ang dalawang kupunan. Heavy underdog ang Gilas sa quarterfinals match laban sa Australia. Alalahanin natin, two-time defending champion ang Boomers at ngayong 2025 FIBA Asia Cup, hangad nila ang three-peat o tatlong sunod na titulo. Kahit yamado ng milya-milya, asahan na di bibiruin ng Australia ang Gilas. Kahit yamado ng milya-milya, asahan na di bibiruin ng Australia ang Gilas. At tiyak na magiging markado sa mga ito ang Gilas hero na si Justin Brownlee. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Norman Flores. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Jose Raga. Good luck, Gilas. Tiwala lang, kayang-kaya. Nanalo na, idol. Sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald. Mula naman dyan sa Singapore. Kinaya na, idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Dorothy Agulan. Bakit kaya? Kasi nga sikat ang Gilas. Sa iyo rin, shout out si Celio Tenorio. Good luck, Gilas. Nanalo tayo, idol. Salamat sa panonood. Sa iyo rin, shout out Rodante Sabida. Madipensahan lang. Tama-tama ang sinabi mo niyan. Saktong-sakto. Sa iyo rin, shout out Daniel Laguerta. Go Gilas, laban para sa bayan, sabi niya. At sa iyo rin, Haydeno Lakdaw. Shout out sa iyo, idol. Salamat. At sa iyo rin, shout out Rosemary Juan. Nanalo na tayo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.